King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 909. Sacred Lord Sky Splitter. Meow Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon palabas ng Misty Spatial World at umupo sa balikat ni Zhao Feng habang ito ay bumuntong hininga at umiling-iling, na parang sinasabi na ang hindi mapagkakatiwala ang may-ari nito ay matutulog na muli. Mula nang makipag-trade si Zhao Feng para sa Cloud Silkworm Saint Butterfly mula kay Duke Nanfeng, ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi na naiinip gaya ng dati. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay naging kampan din ng maliit na magnanakaw na pusa at nakinig sa kanyang mga utos. Ngayong natutulog na si Zhao Feng, hindi madala ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang kampan dahil kailangan nitong bantayan si Zhao Feng. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay namamahala din sa mga mapagkukunan at sa 5 lason na distinct beads sa loob ng Misty Spatial World. Nakaramdam ng matinding pressure ang munting pas ang magnanakaw. Ding! Ding! Inihagis ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga lumang tansong barya sa hangin at nagdulot ng kalampag ng dumaong ito pabalik sa kanyang paa. Ang munting pas ang magnanakaw ay tila nabaliw sa kanyang nakita, at ang mga mata nito ay napuno ng kawalan ng kakayahan. Meow Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumawag kay Zhao Feng, na parang sinasabi na kailangan niyang bayaran ito pagkatapos magising. Ikaw si Emperor Withered Shadow, ika-32 sa black screen corner. Ang Old Monster Shoe ay natulala sa payat at kulubat na lalaki. Hindi niya inaasahan na kukuha ang Earth Spirit Hall ng isang napakalakas na assassin para pigilan siya sa pagpasok sa Mystic Light Realm. Higit pa rito, si Emperor Withered Shadow ay nagtago sa kadiliman noong huling beses na sinubukan din niyang makalusot, ngunit wala siyang nagawa pagkatapos na mapagtanto na ang Old Monster Shoe ay mabibigo. Sa pag-iisip hanggang dito, hindi maiwasan ng Old Monster Shoe na mapalad. Earth Spirit Hall, maghihiganti ako sayo. Sumili ang puot sa mga mata ni Old Monster Shoe. Ang layunin ni Zhao Feng ay pamunuan ang baybayin, kaya halatang hindi niya bibitawan ang Earth Spirit Hall. Ngayon na ang Old Monster Shoe ay naging isang Sacred Lord, ang 10,000 Sacred Clan ay bumalik sa kanyang 3-star na maluwalhating araw. Magre-recruit ito ng mas maraming disipulo, ngunit magbibigay ito ng mas mahirap na pagsubok. Ayon sa utos ni Zhao Feng, ang Old Monster Shoe ay dapat manatili sa Ocean Smoke Pavilion sa halos lahat ng oras at pamilyar sa kapangyarihan ng isang Sacred Lord, kaya ibinigay niya ang pamamahala ng 10,000 Sacred Clan sa 2 pang Emperor. Nakikita ng lahat ang mga pagbabago sa 10,000 Sacred Clan, ngunit ilan lamang sa mga miyembro ng Upper Echelon ang nakakaalam ng totoong dahilan. Dahil alam nila kung ano iyon, natigilan sila. Mula sa pananaw ng 10,000 Sacred Clan Disciples, ang 10,000 Sacred Clan at Ocean Smoke Pavilion ay nagsama-sama, at ang 10,000 Sacred Clan ay babalik sa maluwalhating araw nito. Pakiramdam ng mga batang disipulong ito ay kumukulo ang kanilang dugo. Sa ibang lugar, sa Ocean Smoke Pavilion, na may isang nangungunang assassin na nagpoprotekta sa kanya, ginawa ni Bichingyo ang lahat ng mas desidido. Mas naging matapang siya nang simulan niyang palawakin ang Ocean Smoke Pavilion. Mayroon silang mga mapagkukunan mula kay Zhao Feng at lakas tao mula sa 10,000 Sacred Clan. Sa loob lamang ng kalahating taon, ang kapangyarihan ng Ocean Smoke Pavilion ay hindi mas mahina kaysa sa isang puwersang may 3 bituin. Ang pagkakaiba lang ay wala silang Sacred Lord mismo. Lumipas ang 1 pang kalahating taon, at bumalik si Supreme Emperor Dark Knight kasama ang kanyang grupo ng mga elite mula sa Black Screen Corner. Mayroong 2 emperador at 8 hari sa grupo. Ang natitira ay Great Origin Core Realms o Half-Step Kings. Sa pangkalahatan, ito ay isang napakalakas na grupo ng mga elite, at si Supreme Emperor Dark Knight ang namamahala sa pagbuo ng Assassination Organization, na kung saan ay ibabatay malapit sa Misty Moon Island Zone. Emperor Withered Shadow, bakit ka nandito? Nagulat si Supreme Emperor Dark Knight nang makita ang isang pamilyar sa Ocean Smoke Pavilion. Pareho silang top assassin ng Black Screen Corner at hindi gaanong kalakihan ang pagkakaiba sa kanilang mga rank, kaya nag-uusap sila noon at paminsan-minsan ay nagpapalitan ng impormasyon. Nagulat din si Emperor Withered Shadow at saka nagsalita. Binigyan ako ni Master ng pagkakataong makapagsimula muli.
Hindi ko akalain na ikaw ang tumanggap ng misyon na pigilan ang tagumpay ni Duke Nanfeng. Hindi nakakagulat na hindi ka bumalik pagkatapos. Naging lingkod ka rin ng Master. Hihihi, na-realize ni Master ang ambisyon ko. Tayong dalawang pinagsama ay tiyak na makakabuo ng isang underground assassination organization na nasa ibaba lamang ng Black Screen Corner. Napaka-ambisyosa ng Supreme Emperor Dark Knight. Wala akong pakialam doon, gusto ko lang pumatay ng tao. Nagpakita si Emperor Withered Shadow ng malamig at malupit na ekspresyon. Sa isang lihim na bulwagan ng Earth Spirit Hall, na matatagpuan sa Ocean Earth Island Zone. Nagsama-sama na ang 10,000 Sacred Clan at ang Ocean Smoke Pavilion. Higit pa rito, ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion na responsable sa pagkuha ng impormasyon ay napaka-aktibo. Hindi nila inilalagay ang Earth Spirit Hall sa kanilang mga mata. Karamihan sa mga boses na ito ay nagmula sa domain level kings, ngunit mayroon ding ilang tier kings at emperors. Sa pinakatuktok ay isang matanda na nakasuot ng malalim na asol na damit na lumutang sa hangin. Natakpan siya ng Mystic Light Sacred Power at hindi nagsalita. Sa pag-uulat kay Grand Elder, noon, pinatay ni Zhao Fang ang 2 Emperor at 16 na Void God Realm Kings ng Earth Spirit Hall. Kung hindi lang siya pinigilan ni Duke Nanfeng, malamang hindi na ako makakabalik. Ibinaba ni Emperor Zhang Shandong ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ang puwersa na pinananatili ni Zhao Fang ay nakipagtulungan sa 10,000 Sacred Clan, na naging isang 3-star power. Talagang gusto nilang lumaban sa Earth Spirit Hall. Grand Elder, mangyaring gumawa ng desisyon. Ang matanda na lumulutang sa pinakaharap ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito nang siya ay umalis sa pag-iisa. Isang grupo ng mga eksperto sa Void God Realm ang tinatay ng isang junior. Kung kumalat ang balita tungkol dito, mawawalan ng mukha ang Earth Spirit Hall. Bilang karagdagan, ang 10,000 Sacred Clan ay hindi nagtanong sa Earth Spirit Hall kung maaari silang bumangon o hindi. Ang hindi nakikitang aura ay nagpang-inag sa buong kalawakan, at ang bulwagan ay tumahimik. Maraming domain level kings ang nakaramdam ng pag-freeze ng kanilang dugo, at hindi na sila makahinga. Earth Spirit Hall ang namumuno sa paligid ng mga karagatan. Malamig na tumikim si Sacred Lord Sky Splitter at nayanig ang puso ng lahat ng mga eksperto na naruroon. Ang Elders of Earth Spirit Hall ay nagpaplanong magpadala ng malakas na puwersa ng walang kapantay na mga Emperor at maraming regular na Emperor para patayin si Zhao Fang. Ngunit nakatanggap sila ng balita na ang Old Monster Shoe ay nakapasok sa Mystic Light Realm at personal na binabantayan ang Ocean Smoke Pavilion. Maaari lamang silang sumuko at maghintay para sa Sacred Lord Sky Splitter na lumabas sa pag-iisa. Nang makita kung gaano kagalit ang Sacred Lord Sky Splitter, alam nila na mismong ang Grand Elder ang aaksyon. Sa pag-uulat sa Grand Elder, si Zhao Fang ay nag-iisa sa Ocean Smoke Pavilion sa loob ng 1 taon, ngunit ang Old Monster Shoe, na ngayon ay isang Sacred Lord, ay personal na nagbabantay dito. Babala ng isang Peak Emperor sa ibaba. Higit pa rito, si Zhao Fang ay may malapit na relasyon kay Duke Nanfeng, na naging Sacred Lord din. Si Duke Nanfeng ay naging isang Sacred Lord na din. Bumagsak ang mukha ni Sacred Lord Sky Splitter. Hindi niya inilagay ang Old Monster Shoe sa kanyang mga mata dahil ngayon lang siya nakalusot, ngunit si Duke Nanfeng ay isang imperial. Kung gusto ni Duke Nanfeng na protektahan si Zhao Fang, walang magagawa ang Sacred Lord Sky Splitter. Gayunpaman, paano mapangasiwaan ng Earth Spirit Hall ang baybayin kung bibitawan nila si Zhao Fang, na pumatay sa 2 Emperor at higit sa 10 hari ng Earth Spirit Hall? Hindi pa banggitin na si Zhao Fang ay isa sa pinakamalaking benepisyaryo ng Divine Illusion Dimension at nakakuha ng maraming substandard God weapon. Ang lakas ng loob ni Zhao Fang na pumatay ng mga tao mula sa aking Earth Spirit Hall. Ako mismo ang kikilos, sabi ng Sacred Lord Sky Splitter sa malakas na tono at pagkatapos ay nawala sa kadiliman. Ang mga elder sa loob ng Sacred Hall ay napuno ng pananabik. Ang ilan sa kanila ay nakaligtas sa pagpatay kay Zhao Fang. Kailangan kong talakayin ito kay Duke Nanfeng, ngunit bago iyon. Ang Sacred Lord Sky Splitter ay naging bola ng liwanag at mabilis na tumawid sa walang limitasyong karagatan. Pagkalipas ng 3 buwan, pumasok siya sa isang maulap na kagubatan.
Bago bumaba ang Sacred Lord Sky Splitter, isang boses ang tumunog sa kanyang kaluluwa. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ikaw ang nagbabantay sa Earth Spirit Hall? Naparito ako upang hanapin ka, Old Ghost, kaya syempre mayroong isang bagay na mabuti. Nakangiting sabi ng Sacred Lord Sky Splitter bago pumasok sa kailaliman ng maulap na kagubatan. Ang kakaibang kagubatan ay mayroon lamang isang simple at pangit na bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng batis, ngunit walang mga buhay na bagay sa loob ng 10,000 milya. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Diretso sa punto. Dahan-daang sabi ng isang kulubot na matanda sa loob ng kahoy na bahay. Ilang daang taon na kitang hindi nakita at ganoon ka pa rin. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ng Sacred Lord Sky Splitter. Alam niya ang personalidad ni Old Ghost, kaya diretso siya sa punto. Wala siyang gaanong kumpiyansa sa pakikipagnegosasyon kay Duke Nanfeng ng mag-isa, lalo na ngayong nakalusot na ang huli sa Mystic Light Realm. Kung sasama si Old Ghost, naniniwala siya na hindi sasaktan ni Duke Nanfeng ang dalawang Sacred Lords at ang mga puwersang nasa likod nila para sa isang junior lang. Higit pa rito, maaari nilang alisin ang 10,000 Sacred Clan ng magkasama. Ang isang 3-star power ay sapat na para sa coastal region. Ang Old Ghost ay may kakaibang ekspresyon habang nakatingin sa Sacred Lord Sky Splitter na may kumikislap na mga mata. Makipag-ayos kay Duke Nanfeng, pagkatapos ay patayin ang bagong Sacred Lord ng 10,000 Sacred Clan at isang Void God Realm Jr. Hahaha, walang makakatakas sa iyong mga mata. Ibinuka ng Sacred Lord Sky Splitter ang kanyang mga kamay at sinabi. Bakit kailangan mong kumilos laban sa isang normal na Void God Realm Jr.? Dapat si Zhao Fang ang junior na iyon, tama ba? Nagsimulang tumawa ng masama si Old Ghost. Ang ilang mga balita tungkol sa Divine Illusion Dimension ay pumasok sa kanyang mga tainga. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Illusion Dimension sa pagkakataong ito ay ibang-iba sa nakaraan. Tama iyan. Ikaw at ako ay makikipag-ayos muna kay Duke Nanfeng, at naniniwala ako na bibigyan niya tayo ng mukha. Pagkatapos ay pupunta tayo at papatayin ang Old Monster Shoe. Malungkot ang mga mata ni Sacred Lord Sky Splitter habang nagmumungkahi siya. Umikot ang mga mata ni Old Ghost nang ipakita niya ang isang nakamamatay na ekspresyon. Gusto ko ng kalahati ng mga ari-arian ni Zhao Fang. Sa gitnang mga rehiyon ng Continent Zone, sa loob ng isang malaking gusaling sakop ng Providence na kabilang sa Great Gun Imperials. Sa isang maluwalhating bulwagan, ang ika-13 prinsipe ay labis na nasa sabik. Ina, totoo ba ito? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Nakipag-ugnayan na ang iyong ama sa Grand Elder ng Duanmo family. Sa harap ng ika-13 prinsipe ay nakatayo ang isang magandang babae na nakasuot ng gintong korona. Nakasuot siya ng ginto at pilak na damit at may nakasulat na pagmamahal sa buong mukha niya. Isang nasa malapit na lalaki ang lumakad. Chener, salamat sa nanay mo. Ilang beses niyang sinabi sa Sacred Emperor kung gaano mo kamahal si Zhao Yufei. Salamat ina. Ang puso ni Zhou Chen ay napuno ng kagalakan. Ni hindi niya maisip kung paano malapit nang yakapin ang Yufei na nagustuhan niya. Dahil dito, maraming iba pang puwersa ang sumali sa aming panig at susuportahan ka. Kumikislap ang mga mata ng makapangyarihang lalaki, at alam ni Zhou Chen ang ibig sabihin ng kanyang tiyuhin. Hindi bibiguin ni Chener ang pag-asa ni na ina at tiyo. 70% tiwala ako sa pagiging Crown Prince. Kahit si Brother Second Prince ay maaaring hindi ko kapareha. Si Zhou Chen ay lubos na nagtitiwala. Hahaha. Mukhang nakuha rin ni Chener ang ilang malalakas na katulong. Nagsimulang tumawa ang makapangyarihang lalaki. Ang ika-2 prinsipe ay ang pinakamatandang prinsipe at isa sa mga paborito para sa pagiging Crown Emperor. Siya ay napakatalino at naghanda ng halos 100 taon para sa labanang ito. Dahil naglakas loob si Zhou Chen na sabihin ang ganoong bagay, nangangahulugan ito na lubos siyang kumpiyansa. Kasabay nito, sa loob ng silid ng isa pang prinsipe, isang kakaibang kabataan ang naglakad pabalik-balik sa kanyang gintong damit. Kalokohan, gaano ba kagusto si Itay kay Zhou Chen para ayusin niya ang kasal sa Duanmo family? Hindi ba't pinipilit nito ang pamilya Duanmo na suportahan si Zhou Chen? Ang mga mata ng binata ay kasing talas ng kidlat habang umuungal.
7th Prince, mangyaring huminahon. Wala tayong magagawa. Ang Sacred Empress ay ang ina ng 13th Prince. Malumanay na sabi ng isang lalaking nakaputi na may puting malajade na mukha sa harap ng 7th Prince. Ngunit ang lahat ng ito ay ginagawang mas mataas ang panimulang punto ng ika-13 prinsipe. Ang labanan para maging Crown Prince ay hindi lang tungkol sa kung sino ang may mas maraming puwersang sumusuporta sa kanila. King of Gods, Kabanata 10. Nandito lang ako para hanapin ang aking alagad. Bumalik sa Tianfeng Great Island Zone, isang itim at isang puting figure na napapalibutan ng sacred power ang tumakbo sa walang limitasyong karagatan at hindi nagtagal ay nakarating sa Dux Palace. Ang Sacred Lord Sky Splitter at Old Ghost ay lumutang sa mga ulap sa itaas ng Dux Palace at naglabas ng mga surge ng kanilang nakakatakot na aura pababa. Sa sandaling ito, ang lahat ng nilalang sa loob ng ilang libong milya mula sa Dux Palace ay naramdamang hindi makahinga at nanlamig. Wala si Duke Nanfeng. Sinuri ng Sacred Lord Sky Splitter ang lugar gamit ang kanyang pandama at ipinakita ang isang nagulat na ekspresyon. Mga Sacred Lord, ito ang pinuno ng mga bantay ng Dux Palace. May maitutulong ba ako sa iyo? Isang general na may gintong damit na isang Pictier King ang dahan-daang lumipad at binati ang dalawang Sacred Lord. Ang lalaking ito ay lubhang hindi mapakali. Hindi pa siya nakakita ng dalawang Sacred Lord na pumunta sa Dux Palace mula nang siya ay maging bantay. Ang tanging nakita niya ay ang demonic daw Sacred Lord mula pa noon. Ano ang nangyayari? Ang mga emperador at mga Sacred Lord ay dumarating at umaalis ng biglaan. Saan nagpunta si Duke Nanfeng? Nakatingin sa ibaba ang Sacred Lord Sky Splitter na para bang isa siyang Diyos. Ang general na nakasuot ng gininto ang damit ay agad na nakaramdam ng pressure sa kanya kaya hindi siya makahinga at halos mawalan ng malay. Umalis si Duke Nanfeng patungo sa panloob ng mga rehiyon ng Lord Dynasty ilang araw na ang nakalipas. Ang dalawang Sacred Lords ay nagkatinginan ng may pagtataka, pagkatapos ay nagpakita ng isang nakamamatay na ngiti. Wala si Duke Nanfeng dito. Nangangahulugan ito na wala silang pressure. Kahit na pinatay si Zhao Fang, walang magagawa si Duke Nanfeng sa kanila kahit na gusto niya. Kasabay nito, sumilay ang pagsisisi sa mga mata ni Sacred Lord Sky Splitter. Kung umalis si Duke Nanfeng kanina, hindi na niya kakailanganing kunin ang Old Ghost at hatiin ang kalahati ng mga ari-arian ni Zhao Fang. Ang general na nakasuot ng gininto ang damit ay agad na nakahinga ng maluwag nang umalis ang dalawang Sacred Lords, pagkatapos ay bumalik siya sa Dux Palace, hindi mapakali. Noong lumilipad sila, biglang may naalala si Old Ghost at nagtanong. Naaalala ko na ang Ocean Smoke Pavilion ay isa sa mga subordinate na puwersa ng Nine Darkness Palace. Ngayong nakuha na ni Zhao Fang ang Ocean Smoke Pavilion, bakit walang anumang reaksyon mula sa Nine Darkness Palace? Ang Nine Darkness Palace ay dating isang 4-star power, at kahit na medyo mahina na ito ngayon, isa pa rin itong peak 3-star force at ang pinuno ng demonic Dao forces. Hindi nang ahas si Old Ghost na isipin ang tungkol sa Nine Darkness Palace kahit na marami pa siyang lakas ng loob. Kakalabas lang ng Sacred Lord Sky Splitter mula sa pag-iisa at limitado lang ang alam niyang impormasyon, ngunit nagkunwari siyang kumpiyansa. Ang Nine Darkness Palace ay matatagpuan sa panloob na rehiyon ng kontinente at wala siyang magagawa sa lugar na ito. Dahil masyado silang malayo. Higit pa rito, ang Nine Darkness Palace ay nakatuon kay Nan Gongsheng, na may kapangyarihan ng Evil God. Hindi naiwasang magulat si Old Ghost nang mabanggit si Nan Gongsheng. Talagang hindi ka panipaniwala na si Nan Gongsheng ay maaaring magmana ng kapangyarihan ng isang Diyos. Napabuntong hininga ang matandang aswang sa kanyang puso. Nakapasok na siya sa Mystic Light Realm 10,000 taon na ang nakalilipas, ngunit nasa mga unang yugto pa lang siya ng Mystic Light Realm. Isang junior na isang hari lamang ang nakatanggap ng kapangyarihan ng isang Diyos. Iyon ay medyo isang kapalaran. Kung naiintindihan niya ang pinakamaliit na halaga ng divine power, malamang na makakalusot siya kaagad sa gitnang yugto ng Mystic Light Realm. Paano kung nakuha niya ang kapangyarihan ng isang Diyos? Hindi pa rin siya sapat, at kasalanan niya iyon. Ang Sacred Lord Sky Splitter ay malamig na ngumisi at nakaramdam din ng galit, ngunit natuwa siya nang maisip niya ang mga ari-arian ni Zhao Fang. Tila,
Nakakuha siya ng maraming maalamat na materyales sa sinaunang misteryosong palasyo at 2 substandard god weapon. Umikot ang mga mata ni Sacred Lord Skysplitter habang nagsasalita. Old Ghost, ikaw na ang bahala kay Old Monster Shu habang ako naman ay aalagaan si Zhao Fang. Hindi namin siya mabibigyan ng pagkakataon na gamitin ang Misty Spatial World. Sige. Sumang-ayon si Old Ghost sa ibabaw, ngunit alam niya kung ano ang iniisip ng Sacred Lord Skysplitter. Ang Misty Spatial World ay isang support type na item at hindi nangangailangan ng cultivation ng user na maging napakataas. Hanggat nakuha nila ito, magagamit nila ito kaagad. Kung ginamit ni Zhao Fang ang Misty Spatial World para tumakas, hindi nila siya mahahabol, ngunit iba ang God-slaying arrow. Ang isang maliit na hari ay hindi ganap na may lalabas ang kapangyarihan nito. Kahit na ang mga nasa unang yugto ng Mystic Light Realm ay maaari lamang gumamit ng kalahati ng kapangyarihan ng isang substandard god weapon. Makalipas ang ilang buwan, sa Misty Moon Island Zone, ang Ocean Smoke Pavilion ay mas malaki kaysa dati at maraming miyembro ang naglalakbay. Si Bichinyo ay gumugugol ng maraming oras sa Information Hall sa pagbabasa ng balita. Ang mas maagang nalaman ang balita, mas mahalaga ito. Ito ang naging motto para sa lahat ng ahensya ng impormasyon. Isang surge of power ang biglang bumalot sa buong Water Transverse Sacred Land, at ang kapangyarihang ito ay sapat na para baguhin ang langit at lupa at mapayuko ang lahat. Pakiramdam ng mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion ay hindi makahinga, at ang mga nasa ibaba ng antas ng hari ay agad na nagluwa ng isang subo ng dugo. Ang Old Monster Shu ay agad na umangkas at natigilan sa mga puti at itim na bola ng liwanag sa di kalayuan. 2 Sacred Lord. Ang isa sa kanila ay ang Sacred Lord Skysplitter mula sa Earth Spirit Hall habang ang aura ng isa pang Sacred Lord ay sobrang kakaiba, at ang kanyang aura ay mas malakas pa kaysa Sacred Lord Skysplitter. Mapait ang ekspresyon ng Old Monster Shu. Hindi niya inasahan na ito ang kanyang unang laban matapos maging isang Sacred Lord. Huminga ng malalim si Bichinyo, at mabilis ding lumabas ang 2 pang Emperor ng Ocean Smoke Pavilion. Bumagsak ang kanilang mga puso nang makita nila ang malaaraw at malabuan na mga figures sa kalangitan. Hindi nagtagal ay natagpuan ng Divine Sense ng Sacred Lord Skysplitter ang lokasyon ni Zhao Fang, ngunit huminto siya. Hindi ba nag-iisa si Zhao Fang? Bakit nakahiga lang siya at natutulog? Naramdaman din ng Old Ghost ang natutulog na si Zhao Fang sa parehong oras. Nararamdaman ko ang isang malakas na kapangyarihan na nagsisimulang gumising sa kanyang kaliwang mata. Malamig na ngumisi si Old Ghost at nagpadala ng mensahe. Isang masamang tawa ang ibinigay ng Sacred Lord Skysplitter. Kung ganoon ay huwag na siyang magising. Ang Old Monster Shu ay dahan-dahang lumutang sa hangin at hinarangan ang presyon para sa iba pang miyembro ng Ocean Smoke Pavilion. Sacred Lord Skysplitter, isa kang Sacred Lord pero gusto mong atakihin ang isang junior. Ang mga gumagawa ng malalaking gawain ay hindi kailangang pakialaman ang mga detalye. Ang Sacred Lord Skysplitter ay hindi nagsalita tungkol sa logic kay Old Monster Shu, pinaikot lang niya ang Mystic Light Sacred Power sa loob ng kanyang katawan at akmang aatake habang nakatingin si Old Ghost mula sa itaas. Hindi na niya kailangan gumawa ng kahit ano dahil magiging boring ito, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng Old Ghost, at lumingon siya. Whoosh! Boom! Isang bola ng berdeng ilaw ang bumaril patungo sa kanila na parang bumabagsak na bulalakaw. Parehong nagbago ang ekspresyon ng Old Ghost at Sacred Lord Skysplitter nang maramdaman nila ang awayan sa loob ng berdeng ilaw. Kasabay nito, natigilan ang lahat ng miyembro ng Ocean Smoke Pavilion. Ang kombinasyon ng 3 Sacred Lords ay nagparamdam sa kanila na parang babagsak ang langit. Sa sandaling ito, 3 Sacred Lord ang nagpakita, at ang lahat ng miyembro ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Kahit na ang normal na 3-star powers ay hindi makakalaban sa 3 Sacred Lords. Isang lalaking may snow white hair at starry eyes ang lumabas mula sa berdeng ilaw. Ang kanyang hitsura ay perpekto. Lumingon ang kanyang divine sense kung saan natutulog si Zhao Fang. Nagkatinginan ang Old Monster Shu at Bichinyo. Nadama nila na parang hindi nila kaaway ang Sacred Lord, kaya nakaramdam sila ng pag-asa. Ako ay Sacred Lord Skysplitter ng Earth Spirit Hall. Pwede ko bang itanong kung sino ka?
Tumayo ang Sacred Lord Sky Splitter sa tabi ng Old Ghost at nagtanong. Ang aura ng Sacred Lord na ito ay hindi simple, ngunit hindi sila matatakot kahit na narito siya upang tulungan ang Ocean Smoke Pavilion. Pagkatapos ng lahat, sa hitsura nito, siya ay isang Wood Elemental Sacred Lord na hindi nagdadalubhasa sa labanan. Duanmo Ching ng Duanmo Family. Sabi ng lalaking may puting buhok. Hindi siya natakot sa dalawang Sacred Lord's aura. Isa sa 8 malaking pamilya. Ang mga ekspresyon ng Sacred Lord Sky Splitter at Old Ghost ay parang dalawang deflate balloon. Ang 8 big families ay napakatanda na at may malaking kaugnayan sa Lord Dynasty. Kahit na ang Duanmo family ang huling nirerango, hindi ito isang bagay na maaaring guluhin ng isang 3-star superpower, lalo pa ang average na 3-star na Earth Spirit Hall. Lalong natulala ang Old Monster Shu at Bichinyo. Hindi nila inaasahan na ang Sacred Lord na ito ay magmumula sa isa sa 8 big families. May koneksyon kaya ang kanilang amo sa 8 big families? Maaari ko bang malaman kung bakit nandito si Sacred Lord Duanmo? Isang mahinang ngiti ang ibinigay ng Sacred Lord Sky Splitter at nagtanong. Kung siya ay isang Sacred Lord ng Duanmo family na narito para sa mga ari-arian ni Zhao Fang, kung gayon maaari pa rin nilang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Malungkot na ekspresyon ang Old Ghost, ngunit wala siyang magawa. Nandito lang ako para hanapin ang aking alagad. Napatingin si Duanmo Ching sa dalawa habang ang kanyang puting buhok ay umihip sa hangin. Alagad. Tumigil sandali ang Sacred Lord Sky Splitter. Mula nang dumating si Duanmo Ching, sinisiyasat ng kanyang divine sense si Zhao Fang. Naisip ng Sacred Lord Sky Splitter na narito rin siya para sa mga ari-arian ni Zhao Fang, ngunit narito siya para hanapin ang kanyang disipulo. Disipulo. Napaawang ang bibig ni Sacred Lord Sky Splitter, at hindi siya nakaimik. Si Zhao Fang kaya ay alagad ng isang Sacred Lord mula sa Duanmo family. Paano naging posible iyon? Paano naging disipulo si Zhao Fang ng Sacred Lord ng Duanmo family? Bakit walang sino man sa Earth Spirit Hall ang nagsabi nito sa kanya? Kung kikilos sila laban kay Zhao Fang, masasaktan nila ang pamilya Duanmo. Tama, ang aking disipulo ay tinatawag na Zhao Fang. Kumpiyansa na sabi ni Duanmo Ching habang lumapit siya sa tabi ni Old Monster Shu at tumingin sa Sacred Lord Sky Splitter at Old Ghost. Tuwang-tuwa ang matandang halimaw Shu. Hindi niya inaasahan na ang kanyang amo ay direktang nauugnay sa Duanmo family. Bumantong hininga si Bichinyo at lalo pang hinangaan ang kanyang amo. Ang mga may kamalayan pa ay kumilos na parang nagising sa panaginip at napuno ng pananabik. Si Grand Elder ay mula sa Duanmo family. Iyon ang isa sa 8th big family ng Great Gun Lord Dynasty. Isang Sacred Lord mula sa pamilyang Duanmo ang narito upang iligtas tayo. Ang Sacred Lord Sky Splitter at Old Ghost ay may mga pangit na ekspresyon at nanatiling hindi gumagalaw. Kung lumaban man sila ngayon, may kalamangan pa rin sila, ngunit hindi nila kaya at hindi nang ahas. Well, dumaan lang kami, hindi ka namin guguluhin. Palam, Sacred Lord Duanmo. Ang dalawang Sacred Lords ay nagbigay ng malalim na buntong hininga at umalis na walang magawa. Sa sandaling ito, ang isang bahagi ng buhok ni Zhao Fang ay naging malabong ginto, at isang alon ng ginto ang kumalat sa buong hangin. Ang golden ripple na ito ay hindi true yuan o soul intent, at dumaan ito sa katawan ng lahat. Ang lahat ay nanginig at nakaramdam ng pagkabalisa. Sa sandaling dumaan sa kanila ang gininto ang ripple, pakiramdam nila ay nalantad ang lahat ng kanilang mga lihim. Ang dalawang Sacred Lords ay tumingin sa kung saan natutulog si Zhao Fang na may pagtataka bago mabilis na umalis. Ang mga mula sa Ocean Smoke Pavilion ay nagpakawala ng hininga at napuno ng saya. Dahan-daang bumaba si Duanmo Ching at nagsalita. Pagkatapos ng ebolusyong ito, lalakas pa ang God Eye ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 911. Paggising ng tunay na kapangyarihan G-God's Eye. Dahan-daang bumaba si Duanmo Ching at nagsalita. Pagkatapos ng ebolusyong ito, lalakas pa ang God Eye ni Zhao Fang. Personal niyang nasaksihan ang ebolusyon ng kaliwang mata ni Zhao Fang noon sa Mystic True Sacred Clan at kung gaano ito naging malakas. Maging si Zhao Yufei, na may tulong ng Little World at ng Purple Saint Partial Spirit, ay hindi nakahanap ng pabalik laban sa kanya. Gayunpaman,
ang kaguluhan ng enerhiya na pinakawalan ni Zhao Feng ay tila hindi dumaan sa dimensyon ng kaluluwa. Sa halip, dumaan ito sa pisikal na dimensyon. Wala itong anumang pattern o batas na nagpagulo kay Duan Muqing. Pagkatapos ng nakaraang ebolusyon, ang soul intent ni Zhao Feng ay naging mas malakas. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa oras na ito? Si Duan Muqing ay puno ng mga ngiti habang inaabangan niya ito. Sacred Lord Duanmo, mangyaring pumasok. Agad na pumunta si Biqingyu at hindi nang ahas na maging pabaya. Ang Sacred Lord na ito ay mula sa Duanmo family at siya ang amo ng kanyang master. Sa kritikal na sandali, nailigtas pa niya ang Ocean Smoke Pavilion pagkatapos na matakot ang Sacred Lord Sky Splitter at ang isa pang Sacred Lord. Bagamat ang matandang halimaw na si Shu ay isa ring sagradong Panginoon, maaari lamang siyang sumunod kay Duan Muqing. Sacred Lord Duanmo, ang iyong disipulo ay nasa pag-iisa pa rin. Sabi ni Biqingyu na may ngiti ng paumanhin. Ilang araw na siyang natutulog. Ranong ni Duan Muqing. Halos 1 taon at kalahati. Matapat na sumagot si Biqingyu, at nagulat si Duan Muqing. Hindi niya akalain na matagal nang natutulog si Zhao Feng. Last time, ilang buwan lang siyang natulog. Maghihintay ako dito hanggang sa magising si Zhao Feng. Nanatili rito si Duan Muqing, at ang lahat ng miyembro ng Ocean Smoke Pavilion ay nadaman na para bang binibigyan ng ginto ang hinaharap. Kung sila ay nauugnay sa isa sa 8 big families, walang ibang puwersa sa paligid ng mga karagatan ang makakagawa ng anuman sa Ocean Smoke Pavilion. Nagsimulang mag-init ang dugo sa mga disipulong ito. Parehong labis na nadismaya sina Sacred Lord Sky Splitter at Old Ghost pagkatapos nilang umalis, at nagpatawag sila ng bagyo na nagpadilim sa mundo. Ang kapangyarihan ay sapat na upang basagin ang langit at lupa. Matanda, alamin mo muna ang buong sitwasyon bago ka magplano ng anumang bagay. Nagyayelo ang tingin ni Old Ghost habang umaalis na may malamig na aura. Namuhay siyang mag-isa, ngunit ang Sacred Lord Sky Splitter ay nasa isang puwersa na may sariling ahensya ng impormasyon at nauwi pa rin sa ganito. Nagalit si Sacred Lord Sky Splitter nang bumalik siya sa Earth Spirit Hall, na nagpanik sa lahat. Karamihan sa kanila ay hindi man lang alam kung bakit galit na galit si Grand Elder. Emperor Lightspeed, ibigay sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Zhao Feng. Ang Sacred Lord Sky Splitter ay umungal, at ang isang batang Emperor sa ibaba ay nanginag. Sa ilalim ng galit ng Sacred Lord, pakiramdam niya ay parang sisabog na ang kidlat sa paligid niya anumang oras at ang kalahati ng kanyang paa ay nakapasok na sa mga pintuan ng kamatayan. Naiintindihan, Grand Elder. Aalamin ko ang lahat tungkol kay Zhao Feng. Sabi ni Emperor Lightspeed sa nanginginig na boses. Makalipas ang 3 buwan, nakatanggap ng ulat ang Sacred Lord Sky Splitter, at nanginginig ang kanyang puso nang tingnan niya ito. Matapos umalis si Zhang Shandong mula sa Earth Spirit Hall sa 10,000 Sacred Clan noon, dumating ang isang Emperor mula sa Tai Family. Bloodline ng Tai Family. Nayanig ang isip ni Sacred Lord Sky Splitter. Ang 8 big families na naman. Ang Tai Family ay isa sa pinakamalakas na pamilya. Ito ay maihahambing sa isang pick 3-star power. Ang Nine Darkness Demonic Lord mula sa Nine Darkness Palace ay dumating sa Dox Palace at kinuha si Zhao Feng. Ang ekspresyon ng Sacred Lord Sky Splitter ay naging gulat. Isang Sacred Lord mula sa Nine Darkness Palace ang pagdating dito ay napakahalagang balita, pero ngayon lang nila natanggap. Ang ahensya ng impormasyon na ito ay isang pangkat ng basura. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing punto. May mga palatandaan ng labanan sa pagitan ng Nine Darkness Demonic Lord at Zhao Feng, ngunit bumalik si Zhao Feng habang nawala ang Nine Darkness Demonic Lord. Ang ulat ay naging abo. Sa paglipas ng panahon, paminsan-minsan ay ginagamit ni Duan Muqing ang kanyang Divine Sense para tingnan si Zhao Feng. Kasalukuyan siyang nakatira sa Ocean Smoke Pavilion na hindi masyadong malayo kay Zhao Feng. Ang katawan ni Zhao Feng ay paminsan-minsan ay kumikibot habang siya ay natutulog. Ang kanyang malabong gininto ang buhok ay parang sagradong liwanag. Nagbigay ito ng kalmado at pinakamataas na pakiramdam. Sa dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Feng, nabawi niya ang ilan sa kanyang malay at nasaksihan ang nangyayari. Sa simula pa lang, lumitaw ang isang tipak ng gintong liwanag sa kailaliman ng asol na lawa.
Pagkatapos, parami ng parami ang mahinang gintong liwanag na bumaril. Ang mga butil ng gininto ang liwanag na ito ay hindi ay intent, at hindi matukoy ni Zhao Feng kung ano ito kahit na matapos itong inspeksyonin sa mahabang panahon. Ang bahagi ng lilang ambon sa itaas ng asol na lawa ay nagsimulang kumupas matapos ang liwanag na ito ay sumikat dito. Bagamat napakaliit ng pagkakaiba, nararamdaman pa rin ito ni Zhao Feng. Ang mga elemento ng hangin at kidlat sa ambon ay parehong bumababa. Sa simula pa lang ay natigilan si Zhao Feng. Nangangahulugan ba ito na ang ebolusyon na ito ng kanyang God's Eye ay magpapababa sa kanyang soul intent? Gayunpaman, ang tipak ng mahinang gintong liwanag ay naging 2 tipak, pagkatapos ay naging isang sinag. Bagamat parami ng parami ang purple na ambon ay nawawala, nararamdaman niya na ang kanyang soul intent ay hindi humihina. Saan napunta ang naglahong purple mist? Maghintay lang si Zhao Feng. Parami ng parami ang mahinang gintong liwanag na natipon sa itaas ng lawa at nabuo ang isang kompletong sinag na nagniningning sa buong lilang ambon. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay naglalaho. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mapasigaw. Matatanggap niya ang paglalaho ng lilang ambon. Pagkatapos ng lahat, ito ay nilikha ng mata ng Diyos sa unang lugar. Gayunpaman, hindi manatiling kalmado si Zhao Feng matapos mawala ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Sinalungat ng God Tribulation Lightning ang lahat ng bagay sa mundo sa isang tiyak na antas, ngunit kahit na ito ay kumukupas. Ang God Tribulation Lightning ay palaging kanyang pamatay na hakbang at tinulungan siya ng maraming beses sa mga mapanganib na sitwasyon. Inaasahan pa ni Zhao Feng na gamitin ito para harapin ang sarili niyang God Tribulation sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, ang lilang ambon at ang God Tribulation Lightning ay naglalaho. Teka, hindi hamina ang soul intent ko. May kakaibang sensasyon sa halip. Biglang naramdaman ni Zhao Feng na may mali. Nagsimulang maging mas malinaw ang kanyang kamalayan habang nag-evolve ang God's Eye. Sa umpisa pa lang, may inspeksyon lang ito ni Zhao Feng, ngunit ngayon ay malinaw na niyang nararamdaman, 20% ng purple na ambon ay nawala, ngunit sa halip na hamina ang kanyang soul intent, ito ay bahagyang lumakas. Kung hindi dahil sa kakaibang pakiramdam sa kaluluwa ni Zhao Feng, hindi niya ito mararamdaman. Ang gininto ang liwanag mula sa asol na lawa ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Pakiramdam niya ay parang may lalabas. Sa isang tiyak na araw, ang gininto ang liwanag ay sumisikat, at si Zhao Feng ay nakakita ng isang figure sa ibaba ng lawa. Inilak ni Duan Moqing ang kanyang divine sense kay Zhao Feng. Sa oras na ito, sino mang makakakita kay Zhao Feng ay hindi maalis ang tingin sa kanya. Ang kanyang buhok ay malabong ginto at nagliliwanag ng gininto ang liwanag na kahit ang mga Sacred Lord ay magugulat. Kahit ang misteryosong maliit na pas ang magnanakaw ay hindi nakayanan. Habang pinupuno ng liwanag ang hangin, tumalon ang maliit na pas ang magnanakaw sa Misty Spatial World. Mukhang gising na ng God's Eye ni Zhao Feng ang tunay nitong kapangyarihan. Hindi napigilan ni Duan Moqing na mapasigaw. Kung hindi iyon ang nangyari, hindi na kailangang matulog si Zhao Feng ng ganoon katagal. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, tinitigan ni Zhao Feng ang isang gintong bola sa ibabaw ng asol na lawa. Ito ay perpekto at makinis, at ito ay tulad ng araw sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Nagpakita ito ng sinaunang aura, ngunit nagbigay ito kay Zhao Feng ng pamilyar na pakiramdam. Ang gintong bola ay nagradiated ng mahinang gintong liwanag na tila dumaan sa lahat. Ang liwanag na ito ay sumikat sa ambon, at ang lilang ambon ay nagsimulang maglaho ng maraming beses ng mas mabilis kaysa dati, habang ang isang whirlpool ay nabuo sa lawa kung saan naruroon ang gintong bola. Dumaloy ang tubig sa whirlpool at nawala sa gintong bola. Isang namamanhid at masakit na sensasyon ang biglang dumaloy sa kaluluwa ni Zhao Feng at napaungol siya. Ang aking kaluluwa. Ang lahat ng pandaman ni Zhao Feng ay natipon sa kanyang kaluluwa, at siya ay ganap na natigilan. Napagtanto niya na ang kanyang kaluluwa ay nagsisimula ng mamuo, at isang paminsan-minsang kidlat ay lilito. Gayunpaman, maaaring makilala ni Zhao Feng na ito ay hindi normal na kidlat, ito ay talagang ang God Tribulation Lightning. Maaaring sumanib sa aking kaluluwa ang naglahong purple na ambon at ang God Tribulation Lightning. Hindi nakalma si Zhao Feng.
Kahit na ang Purple Soul Sea ay nabuo mula sa soul power ng kanyang asul na lawa, ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay direktang sumanib sa kanyang kaluluwa. Dalawang salita lang ang naiisip ni Zhao Feng, hindi ka panipaniwala. May bigla siyang naalala. Bukod sa mga bloodline at katawan, may iba pang bagay na kasing bibihira ng nangungunang bloodline ng 10,000 ancient races. Dahil ang mga katawang kaluluwa na ito ay napakabihira at hindi masaliksik ng maayos, hindi alam kung ano talaga ito o kung ito ay mabuti o hindi. Tinawag pa nga ito ng ilan na isang sakit ng kaluluwa. Hindi alam ni Zhao Feng kung ito ay natural o kung ang kanyang kaluluwa ay itinuturing na kakaiba o hindi. Dahil hindi niya naiintindihan, hindi masyadong inisip ito ni Zhao Feng. Gayunpaman, alam niya na ang Purple Soul Sea at ang God Tribulation Lightning ay hindi nawala. Sila ay direktang nagsanib sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, hindi mahanap ni Zhao Feng ang alinman sa kanyang wind elemental power. Mahirap sabihin kung gaano katagal ang lumipas hanggang sa nawala ang Purple Soul Sea at naiwan na lang ang asul na lawa at gintong bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang laki ng lawa ay bumaba sa 500 yarda at hinihigop ng gintong bola. 400 yarda, 300 yarda, 100 yarda. Ang asul na lawa ay ganap na nawala at hinigop ng gintong bola, ngunit ang laki ng bola ay hindi nagbago. Weng! Ang misteryosong gininto ang bola ay naglabas ng isang layer ng gininto ang liwanag na dumaan sa lahat, sa pamamagitan ng dimensyong ito at sa labas ng mundo. Naunawaan ni Zhao Feng na ang ebolusyon na ito ay halos natapos na, ngunit hindi pa niya alam ang mga sekreto nitong gintong bola o kung ano ang ay dudulot sa kanya ng God's Eye. Sa loob ng isang tahimik na palasyo sa isang lugar sa Great Gunlord Dynasty, isang batang babae na nakaputi ang gumuhit na nakapikit ang mga mata. Bigla siyang nakaramdam ng kung ano at iminulat niya ang kanyang mga mata habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Ito ay isang pares ng mga mata na walang mga pupil, ngunit tila nakikita nila ang lahat. Tama si Master, ito talaga ang Ninth God's Eye. Bumaba ang tingin ng dalaga sa kanyang drawing. Ito ay isang gwapong lalaki na may gininto ang buhok at mga mata na tila nakakakita sa anumang sikreto sa mundo. Sa isang tahimik na dagat ng kawayan, isang matanda at isang matikas na babae ang naglalaro ng chess. Tila nag-iisip ang matanda at hindi alam ang susunod na gagawin. Biglang nanlabo ang kanyang mga mata, at lumitaw ang mga itim na linya. Para itong nahulog sa samsara ng impyerno at kasalanan. Disciple, dito na tayo magtapos ngayon. Bumalik sa normal ang mga mata ng matanda. Master, hinding-hindi ka magiging katapat ko sa chess. Isang ngiti ang ibinigay ng dalaga, at ang kanyang kagandahan ay tila yumanig sa dagat ng kawayan. King of Gods, Kabanata 912. Magnify. Si Duan Moqing, na nasa pag-iisa, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Ngayon pa lang ay dumaan na sa kanya ang misteryosong alon, at mas malakas ang sensasyon kaysa kanina. Parang lahat ng nasa loob ng katawan niya ay kontrolado ng misteryosong kapangyarihang iyon. Iniskan ni Duan Moqing ang kanyang divine sense kung saan nakatago si Zhao Feng. Ang mahinang gininto ang liwanag na ipinalalabas ni Zhao Feng ay nagsisimula ng maglaho, at ang mahiwagang kapangyarihang iyon ay nawala. Dapat gising na si Zhao Feng. Tuwang-tuwa si Duan Moqing, ngunit huminga siya ng malalim at nagkaroon ng masalimuot na ekspresyon matapos maalala kung bakit siya narito. Sa loob ng dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Feng, ang natitirang misteryosong gintong bola ay nagbigay pa rin ng mahinang gintong liwanag. Ang gininto ang liwanag na ito ay hindi gaanong nagpapaliwanag sa madilim na dimensyon, dumaan lang ito sa hindi kilalang lugar. Ang gininto ang liwanag na nagmula sa gininto ang bola ay nagsimulang kumalma, at ang dimensyon ay naging mapayapa muli. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, nararamdaman ni Zhao Feng ang labas ng mundo, at nagsimula siyang gumalaw. Dahan-daang bumangon si Zhao Feng, ngunit nalaman niyang hindi niya mabuksan ang kaliwang mata. Sobrang bigat. Sinubukan ni Zhao Feng ang kanyang makakaya upang buksan ang kanyang kaliwang mata. Weng! Sa sandaling bumukas ang kanyang kaliwang mata, isang hindi nakikitang alon ang kumalat saan man mapunta ang kanyang tingin. Si Zhao Feng ay agad na nataranta, at siya ay nanlamig. Ano ang nangyayari? Ito pa rin ba ang mundong pinanggalingan niya?
Ang lahat ng kanyang nakita ay naging kalahating transparent at napuno ng mga gintong linya. Tumingin si Zhao Feng sa isang tiyak na punto sa dingding sa unahan at sinimulan itong palakihin. Ang hindi mabilang na mga atom ay perpektong pinagsama-sama, at siniyasat ni Zhao Feng ang isa sa mga atomo. Lumaki rin ang atom na ito, at nakakakita siya ng bilyon-bilyong particle. Ito. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Kitang-kita niya ang mga particle at kung paano nabuo ang pader na ito. Si Zhao Feng ay ganap na natigilan, at bigla siyang nakaisip ng isang posibilidad. Agad niyang inikat ang kanyang sacred lightning body at tumingin sa kanyang kanang kamay. Ho! Ang kanyang kanang kamay ay naging malabong gininto ang palad na napapalibutan ng Yuan Qi at kidlat. Nakatuon si Zhao Feng sa isa sa mga arko ng kidlat at pinalaki ito. Nakita niya ang hindi mabilang na maliliit na arko ng kidlat na nagsanib sa isa't isa at kumonekta sa True Yuan sa kanyang palad. Ang kanyang kaliwang mata pagkatapos ay pinalaki ang isa sa mga maliliit na arko ng kidlat. Magnify. Nakikita ni Zhao Feng ang mga atom na nakadikit sa isa't isa upang bumuo ng arko ng kidlat. Maraming impormasyon ang pumasok sa kanyang isipan at inimbak ng gintong bola sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata. Naramdaman ni Zhao Feng na sumakit ang kaliwang mata niya, kaya ipinikit niya ito. Ang kakayahang ito ay tila nagbibigay daan sa akin na makita kung paano nabuo ang anumang bagay. Nakarating si Zhao Feng sa nakamamanghang conclusion na ito. Nakikita pa nga ng kanyang kaliwang mata ang lahat ng mga atomo na bumubuo sa isang arko ng kidlat. Maaari niyang palakihin ang isang bagay ng walang limitasyon at makita ang kaibuturan ng anumang bagay. Nangangahulugan ito na makakakita si Zhao Feng ng bilyon-bilyong particles sa isang patak ng tubig. Huminga ng malalim si Zhao Feng at dahan-daang kumalma. Baka hindi lang iyon ang gamit nito. Zhao Feng. Dumating si Duan Moqing sa labas ng silid. Master. Naramdaman na ni Zhao Feng na narito si Duan Moqing, ngunit nakatutok siya sa ebolusyon ng kanyang kaliwang mata. Congratulations sa Master na pumasok sa Mystic Light Realm. Lumabas si Zhao Feng at yumoko bilang pagbati. Ang pagpasok sa Mystic Light Realm ay kapansin-pansing nagpapataas ng haba ng buhay ni Duan Moqing, at tila mas masigla siya. Ito ay lahat salamat sa iyong pagtulong sa sinaunang misteryosong palasyo at ipagsapalaran ang iyong sarili na makuha ang 100 Origin Sacred Honey. Sinabi ni Zhao Yufei kay Duan Moqing ang lahat ng nangyari sa Divine Illusion Dimension, kabilang ang kung paano muling nilinang ni Zhao Feng. Bahagyang nalungkot si Duan Moqing tungkol doon. Kung hindi nag-restart si Zhao Feng, sino ang nakakaalam kung anong uri ng taas ang maaabot niya ngayon? Hindi ko akalain na kaya mong patayin ang Emperor of Death. Napabuntong hininga si Duan Moqing sa kanyang puso. Ang Emperor of Death ay mas matanda pa sa kanyang sarili, at kahit na nakalusot na siya ngayon sa Mystic Light Realm, hindi pa rin niya nais na masaktan siya, ngunit si Zhao Feng ay nakapatay ng isang alamat ng Kang Ocean. 7 taon niya akong hinabol. Dahil nagkaroon ako ng pagkakataon, bakit ko siya hahayaang mabuhay? Nang banggitin ng Emperor of Death, naalala ni Zhao Feng kung paano siya tumakbo mula sa anino ng kamatayan sa loob ng 7 taon. Ang gayong kahihiyan ay hindi madaling matapos. Tumanggaw si Duan Moqing. Matagal na siyang nalampasan ng kanyang alagad. Siniyasat ni Duan Moqing si Zhao Feng ng may papuri. Ang kanyang banal na gininto ang buhok, ang kanyang gininto ang mata na tila naglalaman ng lahat, at ang kanyang gwapong mukha ay nagbigay ng superior na kapaligiran. Nang tumingin sa gininto ang mata, naramdaman ni Duan Moqing ang kanyang puso na nanginginig, na para bang lahat ng kanyang mga lihim ay nalantad. Zhao Feng, pagkatapos nitong ebolusyon ng God Eye, ang iyong tunay na lakas ay malamang na umabot na sa antas ng isang walang kapantay na emperor, tama ba? Nagtataka na tanong ni Duan Moqing. Hindi pa niya nakikita ang alagad niyang ito, noon man o ngayon. Ang cultivation ni Zhao Feng ay umabot na sa huling yugto ng Void God Realm, at ang kanyang battle power ay 3 antas na mas mataas kaysa sa kanyang cultivation. Ang pagtatansya na ito ay sapat na upang may rank sa nangungunang 5 ng Imperial Genius Ranking. Sa ngayon, si Zhao Feng ay nasa ika-8 na ranggo sa Imperial Genius Ranking, ngunit naniniwala si Duan Moqing na dapat na mas mataas pa ang ranggo ni Zhao Feng. Ang kaliwang mata ay nagbigay lamang sa akin ng kakayahang sumusuporta sa pagkakataong ito.
Isang mahinang ngiti ang isiniwalat ni Zhao Feng at sinabi kay Duan Moqing ang totoo. Gayunpaman, kahit na ito ay isang lamang nakakayahan sa pagsuporta, tiyak na nalampasan nito ang imahinasyon ng isang tao, at hindi ito maipaliwanag ng maayos ni Zhao Feng. Hindi rin niya alam kung may iba pang bagong kakayahan ang kaliwang mata niya dahil hindi pa niya ito nasusuri. Master, hindi ka naman siguro pumunta dito para bisitahin lang ako, di ba? May nakikita si Zhao Feng mula sa ekspresyon ni Duan Moqing. May kakaiba talaga. Hindi alam ni Duan Moqing kung paano magsisimula. May kaugnayan ba ito sa akin? Tanong ni Zhao Feng. May kaugnayan ito kay Yufei. Napabuntong hininga si Duan Moqing. Anong problema kay Yufei? Naguguluhan si Zhao Feng. Si Zhao Yufei ay nasa Duan Mo family, isa sa 8 big families, kaya anong uri ng panganib ang posibleng magkaroon? Noong papasok ako sa Mystic Light Realm, ang Grand Elder ng Duan Mo family ay nakipag-usap sa Sacred Emperor at nakipag-ugnayan kay Zhao Yufei sa ika-13 prinsipe. Sabi ni Duan Moqing sa galit na tono. Ito ay lahat dahil ang Grand Elder ay masyadong nagmamalasakit sa pamilya at binigyang halaga ang mga panandaliang benepisyo. Ang ina ng ika-13 prinsipe ay ang Empress, at pumayag ang Emperor. Ang balitang ito ay kumalat na sa mga imperial. Engaged. Yufei. Nakalimutan ni Zhao Feng kung paano mag-isip. Napaka-weird ng pakiramdam niya. Parang pinaghalong kalayaan at pagkabigo. Karamihan ay alam ni Zhao Feng kung gusto niya si Zhao Yufei o hindi, ngunit palagi niyang itinatago ito. Gusto niyang sundin ang kanyang puso at hanapin si Liu Qingxen, at dahil sa pangakong iyon, palagi niyang iniiwasan si Zhao Yufei. Ayaw din niyang magmahal ng ibang babae dahil ito ang magpaparamdam sa kanya na parang pinagtaksilan niya si Liu Qingxen. Gayunpaman, maaaring may gusto na siyang ibang babae, at ito ang magpaparamdam sa kanya na nasaktan niya si Zhao Yufei. Hindi masuri ng God Eye ni Zhao Feng ang sitwasyon. Nanlalabo ang kaliwang mata niya. Umiling si Duan Moqing at bumantong hininga. Alam niyang may gusto si Zhao Yufei kay Zhao Feng, at kung hindi dahil sa kasintahan ni Zhao Feng, malaki ang posibilidad na magkasama na sila. Hindi rin alam ni Duan Moqing kung ano ang gagawin. Mula sa kanyang pananaw, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nakasama ni Zhao Yufei si Zhao Feng ay dahil sinundan siya nito pabalik sa kanyang pamilya. Ito ay kapalaran, puno ng kawalan ng katiyakan. Master, ang ika-13 prinsipe ay sobrang mayabang at parang bata. Hindi siya bagay kay Zhao Yufei. Biglang itinaas ni Zhao Feng ang kanyang ulo at sinabi. Kaibigan ko si Yufei simula bata pa kami. Paano ko siya papayag na magpakasal sa ganoong klase ng tao? Ang boses ni Zhao Feng ay hindi pangkaraniwang kalmado at nagbigay sa iba ng pakiramdam na siya ay napakalinaw ng ulo at gising ngayon habang tinatalakay niya ang isyong ito sa isang napakamakatuwirang paraan. Tumigil si Duan Moqing, at bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Naisip niya kung anong uri ng tugon ang maaaring ibigay ni Zhao Feng, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon ito. Hindi maiwasan ni Duan Moqing na isipin na si Zhao Feng lang ang makakaisip ng ganoong sagot. Hahaha, sa tingin ko rin. Paano karapat-dapat ang ika-13 prinsipe kay Zhao Yufei? Tumawa si Duan Moqing at tinapik ang balikat ni Zhao Feng. Alam niyang napakababa ng emotional quotient nitong disipulo niya. Kung talagang nagmamalasakit ka kay Yufei, sumama ka sa akin sa pamilya Duan mo. Sabi ni Duan Moqing. Dahil ang isyong ito ay may kinalaman sa mukha ng pamilya Duan mo at ng mga imperial, hindi ito isang bagay na mapagpasyahan sa isang kapritsyo. Hintayin mo akong maghanda. Lumipad si Zhao Feng. Walang ibang nasa loob ng 100 milya mula sa cultivation chamber ni Zhao Feng bukod sa Duan Moqing dahil ito ay isang ipinagbabawal na lugar. Gayunpaman, pagkatapos umalis sa lugar na iyon, napagtanto ni Zhao Feng na maraming tao sa paligid. Malaki ang pinagbago ng Ocean Smoke Pavilion, at marami pa itong eksperto. Mayroon bang miyembro ng Ocean Smoke Pavilion na may gintong buhok? Hindi ko pa siya nakita dati. Kahit ang kanyang mata ay ginto. Hindi ba siya tao? Pero ang gwapo niya. Ang isang babaeng miyembro ay nalilito ang mga mata. Sa sandaling ito, lumipad si Bichingyo sa ilalim ng isang layer ng liwanag ng buwan. Nararamdaman niya na umalis si Zhao Feng sa pag-iisa sa pamamagitan ng kanyang Dark Heart Seal.
Ito ang Pavilion Master. Pagbati sa Pavilion Master. Lahat ng miyembro sa malapit ay yumuko, at nagulat si Bi Qingyu nang dumating siya sa harap ni Zhao Fang. Kung ang purple-haired na si Zhao Fang ay nagbigay sa kanya ng masama ngunit magandang pakiramdam, ang kasalukuyang Zhao Fang ay nagbigay sa kanya ng mainit at mature na sensasyon. Ang pagkakaiba sa bago at pagkatapos ay masyadong malaki. Pagbati, Grand Elder. Bahagyang natulala ang mga kalapit na miyembro. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakikita ang Grand Elder noon, at isang maliit na bilang ng mga disipulo ang nakakita sa kanya ng isang beses. Gayunpaman, walang sino man ang hindi nakakaalam tungkol sa Grand Elder. Nailigtas niya ang Ocean Smoke Pavilion mula sa mga kuko ng Nine Darkness Palace at nagbigay ng hindi mabilang na mapagkukunan para sa Ocean Smoke Pavilion upang palakasin ito kaysa dati. Ang master ng Grand Elder ay isang Sacred Lord mula sa isa sa 8 big families, at tila, ang Grand Elder na ito ay isang kabataan lamang sa kanyang kabataan. Pumunta tayo sa bulwagan ng talakayan. Mahinang sabi ni Zhao Fang habang patuloy na pasulong kasama si Bi Qingyu sa likod niya.